Nagkaroon naman ng aberya sa biyahe ng dalawang barko sa Eva Macapagal Terminal. At live mula sa Maynila, saksi si Dante Perelio. Dante? Yes, Vicky, parehong ang naantala ang huling biyahe ng dalawang barkong Super Ferry 5 at Super Ferry 12 ngayong araw dito sa Eva Macapagal Super Terminal sa Pier 15. Gayunman, Vicky, hindi nito napawi ang pagkasabik ng mga biyahero na makauwi sa kanilang probinsya. Sa kauna-unahang pagkakataon daw, makakasama na ng mag-asawang Jose at Montclair ang tatlo nilang anak pauwi ng Cebu. Sa wakas ay makikita na raw ng mga bata ang kanilang lolo't lola sa Cebu. Kasi ngayon nagkaroon ng kami ng time na kasi mahabang bakasyon. Excited po. Kasi matagal-tagal na rin po kami hindi nakakauwi eh. Gayunman, di pa rin naiwasan ng ilang aberya sa pier. Alas 5 kaninang hapon, nakatakdang umalis ang Super Ferry 5 patungong Cebu, Surigao at Butuan. Matapos di matuloy ang 8 PM schedule nila kagabi. Sa kabila nito, pasado alas 7 ngayong gabi na nakapaglayag ang barko. Ang Super Ferry 12 naman na papuntang Cebu at Cagayan de Oro. Alas 8 ng gabi inaasahang umalis, pero pasado alas 10 na nang magbiyahe. Naantala ang biyahe ng dalawang barko dahil daw sa dami ng mga kargo na ikinakarga. Mahigpit rin kasi ang ipinatutupad na inspeksyon sa mga bagahe para walang makalusot na ipinagbabawal na gamit. Lahat ng kargamentong isasakay, idinadaan muna sa X-ray machine. Pati ang kabaong na ibibiyahe pa Cebu, sumailalim pa rin sa masusing inspeksyon. Sinisiguro ring di magiging overloaded ang mga barko. May mga Sea Marshal din na binubuo ng Navy, Coast Guard at PNP na nakasakay sa mga barko. Ang ating mga Coast Guard personnel nandun na yan sa may rampa. Bago pumasok yung pasahero, bibilangin na natin ito to ensure na yung makakapasok lang talaga is doon lang sa authorized passenger capacity at kung tama na yung bilang ay hindi na tayo magpapapasok ng iba. Samantala, Vicky, bukas Huwebes Santo ay walang biyahe ang anumang shipping company mula rito sa Eva Macapagal Terminal. Magkakaroon lang muli, Vicky, ng biyahe ng mga biyahe sa Biyernes Santo. Live mula rito sa Eva Macapagal Super Terminal, ako si Dante Perelio, ang inyong saksi. Sa Batangas Port naman, ilang pasahero ang mas piniling bumiyahe ng gabi. At dahil peak season, tumaas na ng halos 50 pesos ang pamasahe sa ilang destinasyon. Live mula sa Batangas Port, saksi si Jamie Santos. Jamie. Mark, nasaksihan natin ang paghahabol ng ilang biyahero sa mga huling trip ng barko ngayong gabi. Alas 9 ngayong gabi, may pila pa rin sa ticketing booth sa Batangas Port para sa mga biyaheng Kalapan at Occidental Mindoro. Ang ilan kasi mas pinili ngayong gabi bumiyahe para di masabay sa dagsa, samantala nakalayag na ang nagkaproblemang barko na papunta sa ng Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Nasira kasi kanina ang timon ng MV Baleno 1 na pag-aari ng Best Shipping Corporation. Pasado alas 3 ng hapon nang umalis sa Batangas Port ang barko. Pero pagdating nito sa may Maricaban Island sa Batangas ay nasira na ang timon. Na-repair na ng crew ang sira. Dahil may tuturing na peak season ngayon, nagtaas na ng halos 50 pesos ang pamasahe sa ilang destinasyon. Ang two-way ticket mula Batangas hanggang Puerto Galera, 500 pesos na. Di pa kasama riyan ang terminal fee na 30 pesos. 10 piso naman ang itinaas ng pamasahe sa mga biyaheng Kalapan. Pero ang ibang shipping companies nasa regular price pa rin ang ticket. Ang mga nakausap nating pasahero excited na sa kanilang bakasyon. Puerto Galera po. Po. Wala, di pa namin na-try. Gusto pa namin na-try. Anong activities ang plan natin gawin? Banana boat, tapos yung cliff diving. Puerto Galera. Doon kayo mag-expand ng holiday. Sa dami ng biyahero, paalala ng mga otoridad maging alerto at mapagmatsyag. Ang pasaherong si Lucy Molina natangayan hindi na ng kanyang bagahe kundi pati na ng pera. Isang matandang babae raw na nakasama niya sa pila sa pier sa Iloilo ang suspetsa ng tumangay ng kanyang bagahe. Mabuti na lang daw at nakabili na siya ng tiket pabalik dito sa Batangas Port. Sana wag yun na ulitin sa iba. Kung may tiwala sa kanyang mga tao, sana panindigan niya naman. Wag gawin katulad ko. Kung hindi magtrabaho sa tao, wala rin pera. Mark, sa Biyernes Santo hanggang tanghali lamang daw ang magiging biyahe dito sa Batangas Port at muling itutuloy sa Sabado de Gloria. Live mula dito sa Batangas Port, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.
At sa mga magbabaksyon po dyan, huwag mag-alala sakaling kapusin ng cash dahil sapat daw ang supply ng pera sa mga ATM. Ang ilan naman nating kababayan dumagsa sa mga grocery para mamili ng mga panghanda ngayong Holy Week at maging ng baon sa outing. Saksi si Julio Segovia. Magsasara bukas ang supermarket na ito sa Mandaluyong City bilang paggunita sa Semana Santa. Kaya naman namili na ang mag-asawang Emilio at Adela. Dahil nag-aabstinensya, isda't gulay ang pinamili nila. I'm only after fasting and abstinence on Good Friday. Sa supermarket ng SM Mega Mall, nasa 110 pesos ang kilo ng tilapia. Ang bangus na malalaki naman, 150 pesos ang kilo. Mula 435 hanggang 495 pesos ang kilo ng sugpo, habang 280 pesos ang pusit. Kahit pa raw nagmahal na ang presyo ng ilang isda at seafood, ang mga ito pa rin ang binili ni Julie na sarado Katoliko. Talagang strict kami doon na fish, walang meat during the Holy Week. Especially yung Ash Wednesday noon at saka yung Good Friday. Sa Sabado de Gloria na magbubukas ang naturang supermarket. Ang High Top Supermarket naman sa Quezon City, bagamat Biyernes Santo pa magsasara, marami rin ang naghabol sa pamimili kanina. Bukod sa panghanda sa munting salo-salo ngayong Semana Santa, pambaon sa outing naman ang inatupag ng ilan. Tiniyak naman ng DTI na sapat ang supply ng mga pangunahing bilihin. Sarado man daw ang marami sa mga supermarket. May mga palengke namang bukas at convenience stores na tuloy-tuloy lang ang operasyon. Sakaling kapusin ang hawak na pera sa last-minute shopping at maging sa bakasyon, huwag daw mong problema. Muling siniguro ng mga bangko na may sapat na cash supply ang mga ATM ngayong Semana Santa. Gayunman, ayaw magbaka sakali nitong si Sunny na minsan na raw naranasang madiskaril ang bakasyon ng mag-offline ng mga ATM na malapit sa kanya. Kailangan namin yung pera ng araw na yun, kaya hindi nakapunta sa ibang namin. Kaya dyan sa bahay na lang muna. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Kakaiba naman ang magiging penitensya ng ilang taga-Infanta Quezon. Dahon lang kasi ang kanilang saplot at pantakip sa ulo sa gagawing prosesyon sa Biyernes Santo. Babala mga kapuso, sensitibo ang video na inyong mapapanood. Huwag po ninyo itong gagayahin. Narito ang report. Abalang-abala ang mga lalaking ito sa Infanta Quezon sa pagtatabas ng mga dahon sa kanilang bakuran. Ito kasi ang gagamitin nilang saplot para sa kanilang penitensya tuwing Biyernes Santo. Ang mga tuyong dahon ng niyog, hinahabi nila na animoy saya. Habang ang mga sariwang dahon at bulaklak ay gagawin naman tukarol o panaklob sa ulo. Ang kusuotang ito ang nagsisilbing maskara ng mga deboto para ikubli ang kanilang pagkakakilanlan habang nasa prosesyon. So, ang costume nilang ginagamit is parang ipinapakita rin yung nangyari kay Jesus, nung siya ay putungan ng koronang tinik. Gusto po namin para tago ang mukha. Bakit? Dahil para po hindi kami makakilala. Bahagi ng panata ang pagsisugat ng mga deboto ng kanilang likod at saka walang humpay na hampasin gamit ang kahoy. Ito raw ang kanilang paraan upang magbayad sala at para na rin idulog ang kanilang mga kahilingan. Sa likod ng debotong si Lolo Nemensio mababakas ang 25 taon ng pamamanata para sa kalusugan ng mga anak. Kahit na masakit, tinitisaw namin sa aming ginagawang panata. Dahil gumaga ng aming pakiramdaman. Pag natutupad yung aming mga panata. Matapos ang halos 3 oras na penitensya, tutungo naman ang mga deboto sa dagat upang maglinis ng katawan. Ipinapakita nila dito yung paggaya sa pagsasakripisyo na ipinakita na ni Jesus. At ito nga ay kanilang ginagawa rin bilang pag-aalay o pakikibahagi doon sa pagsasakripisyo ni Jesus. Dito sa Infanta, halos 100 taon ng tradisyon ang ganitong uri ng pamamanata tuwing Semana Santa. Ginagalang namin sila dahil iyon naman ay karapatan ng bawat isa. Ay approve dahil yun ay talagang na nila yun ay taon-taon. Paalaala naman ng Simbahang Katoliko, hindi lamang ang pisikal na pagpapasakit ang paraan para ipakita ang pagsisisi sa mga kasalanan. Para maging banal ito, una sa mga Katoliko, mangumpisan. Walang ibang paraan para malinis tayo, hindi pagsusugat ng katawan, hindi lang pagkain, kundi yung ipakita natin yung kadumihan ng ating kalooban sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Para sa saksi Joseph Morong Nagulat.